Magandang araw sa inyong lahat. Kung naghahanap ka ng negosyo na hindi nangangailangan ng mamahaling feeds, hindi kailangang araw-araw na pakainin, at may malaking potensyal na kumita. Ang pag-aalaga ng talaba o oyster farming ay maaaring para sa iyo. Marami ang nag-aakala na ang talaba ay basta lamang tumutubo sa dagat. Ngunit ang katotohanan, sa tamang kaalaman at tamang paraan ng pagpapalaki ay maaari itong maging isang matatag at pangmatagalang pinagkukunan ng kita. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kumpletong gabay sa pag-aalaga ng talaba, mula sa pagpili ng tamang lugar, paghahanda ng mga kagamitan, pagkuha ng mga similya o spot, tamang pagpapalaki, pangangalaga, pag-iwas sa mga problema, tamang panahon ng pag-ani, at kung paano ito pagkakitaan. Kaya kung gusto mong matuto ng isang negosyo na mababa ang gastos ngunit mataas ang potensyal na kita, panoorin ang video hanggang dulo dahil marami kang mahalagang kaalaman na matututunan. Simulan na natin. Ano nga ba ang talaba? Ang talaba ay isang uri ng shellfish na naninirahan sa maalat o bahagyang maalat na tubig. Isa ito sa mga pagkaing mataas ang protina, zinc, calcium, iron, at omega-3 fatty acids. Kilala rin ang talaba bilang isa sa mga pagkaing may mataas na demand sa mga seafood sa restaurant, palengke, resort, hotel, at maging sa mga exporter. Isa sa pinakamagandang katangian ng talaba ay hindi na ito kailangang pakainin ng commercial feeds. Kumakain ito ng maliliit na organismo o plankton na natural na matatagpuan sa tubig. Dahil dito, mas mababa ang gastos kumpara sa ibang uri ng aquaculture. Bukod dito, nakatutulong din ang mga talaba sa kalikasan dahil nililinis nito ang tubig habang ito ay kumakain ng plankton at iba pang maliliit na particles. Sa tamang pangangalaga, maaaring lumaki ang mga talaba sa loob ng humigit kumulang 8 hanggang 12 buwan o isang taon, depende sa lokasyon, klima, at dami ng pagkain sa tubig. Karaniwang inaani ang mga talaba sa loob ng 8 hanggang 12 buwan. Ang palatandaan nito bago anihin ay dapat malaki at mabigat ang shell, makapal ang laman, mahigpit na nakasara ang bibig ng talaba kapag buhay pa. Pagkatapos anihin, hugasan mabuti gamit ang malinis na tubig bago dalhin sa merkado. Narito ang 25 na produkto na pwedeng kainin mula sa talaba. Number 1, sariwang talaba. Kinakain ng hilaw kung ligtas at sariwa o niluluto. Number 2 ay ang inihaw na talaba, isa sa pinakasikat na paraan ng pagluluto. Number 3 ay baked oysters, nilalagyan ng keso, butter o garlic. Number 4 ay steam oysters, pinasingawan upang manatili ang natural na lasa. Number 5 ay fried oysters, pinapahira ng breading at piniprito. Number 6 ay breaded oysters, ready to cook na, frozen o sariwang produkto. Number 7 ay smoked oysters, pinausukan para sa mas matagal na shelf life. Number 8 ay dried oysters, pinatuyong talaba na ginagamit sa iba't ibang putahe. Number 9, canned oysters, dilata na handa ng kainin o iluto.
Number 10 ay frozen oyster meat. Nakapreserba para sa mas mahabang imbakan. Number 11 ay oyster soup. Number 12 ay oyster coder. Creamy na sopas na may talaba. Number 13, oyster omelette. Tortang may talaba. Number 14 ay oyster sisig. Sisig na ang pangunahing sangkap ay talaba. Number 15 ay oyster tempura. Talabang binalot sa butter at pinarito. Number 16 ay oyster pasta. Pasta na may talaba. Number 7 ay oyster pizza. Pizza na may talaba bilang toppings. Number 18, oyster burger. Burger na may fried talaba. Number 19 ay oyster siomai. Siomai na may halong talaba. Number 20 ay pickled oysters. Talabang binabad sa suka at pampalasa. Number 21 ay oyster sauce. Sarsa na mula sa oyster extract na ginagamit na pampalasa sa iba't ibang ulam. Number 22 ay oyster extract. Ginagamit bilang sangkap sa pagkain at pampalasa. Number 23 ay oyster powder. Pampalasa o sangkap sa processed food. Number 24 ay oyster crackers o chips. Meriendang gawa sa talaba. Number 25 ay oyster balls. Fishbowl style na produktong may talaba. Saan naman maaaring ibenta ang produktong ito? Maaaring ibenta ang mga talaba sa palengke, seafoods restaurant, hotels, resorts, supermarket, seafood dealers, online selling, Facebook Marketplace. Kung maganda ang kalidad ng iyong produkto, mas madaling magkaroon ng mga regular na customer. Ang pag-aalaga ng talaba ay isang negosyong hindi nangangailangan ng mamahaling feeds, ngunit maaaring magbigay ng magandang kita kung maayos ang pamamahala. Kailangan lamang ng tamang lugar, malinis na kapaligiran, regular na pangangalaga at sipag. Sa paglipas ng panahon, maaari mong palawakin ang iyong oyster farm at magkaroon ng mas malaking produksyon. Kung may natutunan kayo sa bidyong ito, huwag niyong kalimutan mag-follow, like, share at comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin na din ang notification bell upang lagi kang updated sa ating mga susunod na video tungkol sa agribusiness, aquaculture at iba pang mga negosyong maaaring makatulong sa inyong kabuhayan. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.